Eto po guys, itong isang lawmaker. Nako, itong isang lawmaker na to na halatang-halata naman na DDS. Ang lawmaker slams government stance on cash aid for minimum wage earners. Ay, ito yung reklamador, di ba? Oo, itong si Mata. Yan, oh. Reklamador ito, mga kaibigan. Hindi pa man ito congressman, Hindi pa. Talo sa Senado yan. Wala naman nakakakilala dyan. Oo, hindi Sa- ko nakilala guys yan. Promise. sa Congress, di ba ano na to? Hindi pa. Ay, Nagsenado yan. Talo. Ano ang Liwanag na talo. Sino ba nakakilala dyan? Nepo lang sa Duterte yan, kaya nakikilala mga DDS. Kaya mga DDS naman kahit basura, boboto nun. bongga. correct? Yan, so mga kaibigan, no, anong masasabi nyo? At sinasabi ng mga lawmaker na to na itong cash aid no na binibigay ng gobyerno for minimum wage earners. Nakalagay dito sa bilyonaryo, lawmakers slams government stance on cash aid for minimum wage earners. Yan. O baka picture lang yan nakalagay dito, pero baka Ibang kasama. oo, Kung nirereklamo no? niya. So ayan nga yung cash aid no na binibigay sa mga minimum wage earners. So mga kaibigan, para sa akin no, sa panahon ngayon kasi na merong krisis no. So ang gobyerno po natin ay nag-e-effort talaga para maibsan man lang yung mga kakulangan ng ating mga kababayan. Kami tatlo, kahit hindi po kami tumanggap ng ayuda, okay lang, marami po kami pera. Marami kami pera. Hindi po namin kailangan ng ayuda, mga kaibigan, no? So, sa totoo lang po. So, eto nga mga kaibigan, no? Ayan, itutuloy na lang po natin yung ating live po sa loob po ng car kasi nandiyan na, dito na po no? Marami pong salamat. So, tuloy na lang po natin. So, eto nga po mga kaibigan, yung topic natin ay naligay sa wait lang po. So ito na nga mga guys, no? Ito na po. Ang nangyari ay itong lawmaker na to, ang sinasabi ko dito ay kanya pong baga kinikriticize no ito pong ginagawa ng gobyerno. So, para po sa akin, dapat lang talaga na mabigyan ng mga ayuda ang ating mga kababayan dahil po yan sa krisis na nangyari ngayon no, sa buong mundo. Pagkatapos guys, no, eto po, ang pangalawa po nating topic ay GSIS launches solar panel loan package for government workers and energy emergency. And the Government Service Insurance System, GSIS, has launched solar loan package for government workers to promote renewable energy adoption and reduce electricity costs as the country grapples with energy and emergency amid surging oil prices brought about by the raging Middle East conflict. Yan sa mga kaibigan, ngayon ang lahat po ng mga ahensya ng ating gobyerno ay tinatry po na makatulong. Makatulong po talaga no, sa dito po sa mga nangyayari na krisis po sa Middle East. So para maibsan man lang ang mga pangangailangan natin ng mga Pilipino. So guys, no, ang hirap talaga mag-live kapag nasa labas. So, ito guys. So, yan nga. Ano masasabi mo dito, AJ, no? At saka Annie? Sabi dito, GSIS launches solar panel loan package for government workers. Yan. Para ito sa mga government workers, no? So, maganda po ito. Ganda. Oo, dahil So, paano kalabayan ng ating Pangulo? ayan o, the government, GSIS has launched
solar loan package. Wow, tingnan mo nga yan. Oo, to promote renewable energy adoption para i-reduce no electricity costs dahil sa nangyayari na emergency, no? Wow, ang dami talaga guys na ginagawa ng ating gobyerno, no? Para maibsan yung kahirapan natin na dinaranas ngayon dahil nasa crisis ng ano natin, sa gera na yan. So, dapat magpasalamat tayo guys, no? Sa araw-araw na balita na natanggap natin, na naririnig natin. Alright? So, thank God. Papasalamat na po talaga tayo. So, AJ, ano masasabi mo? So sa ganitong mga pagkakataon na ang ating gobyerno ay talaga namang reach out sa ating mga mayang Pilipino para kahit paano no, ma-adsan yung nararamdaman na kabigatian ng ating mga kababayan. Although ito namang naging crisis na sa nangyari sa ating bayan ay hindi naman pa dahil lang sa ano, no, issue ng internal, no? Ito po ay worldwide po na crisis, no? Correct. Ito basta-basta lang na ginawa lang na ating gobyerno nangyari sa ating magsalap na ating bansa. Kaya dapat tayong mga Pilipino ay magkaisa po, hindi kailangan mag-welga, hindi kailangan kung ano-ano yung mga pinapado sa gobyerno. Kasi kailangan natin magtulungan para maibsan natin, malagpasan natin itong nangyayaring krisis sa ating bansa. Huwag tayo magreklamo ng ganun-ganun. Tsaka, Kailangan natin muna na maghintay din. tsaka, Paano gagawa ng solusyon ng ating gobyerno itong nangyayaring krisis? tsaka guys, payo ko lang sa inyo ha, sa mga nababasa yung mga post sa Facebook. Huwag kayong basa-basa maniwala. Dahil yan ay propaganda na gawa lahat ng kumakalaban sa ating gobyerno, ang kasiraan. Huwag kayong maniniwala. Search po guys ha. So yun lang po. Correct, no? So, tama po yung aking mga kasama, guys, no? Na wag maniniwala sa mga fake news na umiiral ngayon sa ating bansa. Ang dami ng fake news na gusto lang talagang siraan ng ating gobyerno at ang ating Pangulo, no? Kaya magbasa po, mag-research at para hindi po tayo mabiktima ng fake news. Yan. So, eto naman mga guys, no? MMDA, LTFRB to allow private vehicles to temporarily operate as company-based shuttle services. Yan. So, anong masasabi nyo dito, AJ? MMDA at saka ang LTFRB ay i-allow daw yung mga private vehicles na temporarily operate as company-based shuttle services. Napakagandang ano yan na manimula ng ating gobyerno para matulungan no, ang ating mga commuters na maasakay ng libre at hindi na masyadong alalahanin yung gastos na mag-i-incur sa pagsakay ng dito sa mga gagawing mga libreng pasakay ng mga private no, ng mga companies. Oo. So sana sa ating mga kababayan na maapigin kayo itong mga klase ng free ride ay maging ano po tayo, no, huwag natin dumihan, maging respeto tayo at responsable sa paggamit ng mga libreng pasakay nito. Yun lang, no, okay na po yun, no? Magandang ano na po yun tulong sa atin. Yun lang po. Yung sa mga pumayag no, na gamitin ang kanilang mga sasakyan para sa pagtulong sa ating mga mamayan. No, napakasaludo po kami sa inyo at mabuhay po kayo, more blessings to come. Salamat at talaga ng mga napagtanto natin at na-realize natin na marami pa rin palang mga mamamayang Pilipino ang may mabuting puso. No? Na tumutulong sa ating mga mamamayan at mga kababayan. Saludo po kami sa inyo. Yan, di ba? Maganda po yan mga kaibigan, no? So, i-allow ng MMDA at saka LTFRB na itong mga private vehicles na to ay pansamantala mga kaibigan, no, na mag-operate po sila as company-based shuttle services. Maganda po yan para po sa ating mga manggagawa, no, na talaga namang nahihirapan po no, sa pagko-commute dahil nga po siyempre tumataas ang presyo ng pamasahe. Yan. So kudos po no sa lahat po ng mga tumutulong itong mga private sector na to na tumutulong po sa para po mas mapaganda yung serbisyo
ng ating transportation, no? Para po sa mga manggagawa. At saka mga kaibigan, ito pong diesel, nako mga guys, diesel prices may near 150 pesos next week amid fresh fuel hike. Nako, bago na kaibigan na price hike po sa diesel. Motorists may face another increase in fuel prices next week with diesel costs projected to surge due to the ongoing conflict in the Middle East. So mga kaibigan, ganito po talaga, no? Mag-adjust na muna tayo dahil crisis po ito sa buong mundo hindi lang naman po ang Pilipinas, no? Hindi lang po tayo nakakaranas ng mataas na presyo ng langis. Actually mga kaibigan, nandito kami sa Malaysia, no? At itong Malaysia po mga kaibigan ay tumataas na din po yung presyo ng langis. Although meron naman po silang Petronas, no? Petronas na kanila pong Petronas company po na oil company po yan. Pero nakakaranas din sila ng mga oil prices hike, no? Tumataas po yung mga presyo ng langis. Kaya huwag po tayong mainis o magalit sa gobyerno. Hindi naman po ito gusto ng ating Pangulong BBM, no? Ito po ay krisis sa buong mundo. At mag-pray na lang po tayo na itong krisis na ito ay mawala na, no? Matapos na po itong conflict na to para matapos na rin po yung paghihirap natin ng buong mundo. So habang maiksi po ang kumot, magtiis po tayong mamaluktot at matuto po tayo magtrabaho at huwag umasa sa gobyerno. Alam niyo mga kaibigan, no? Oo, tama ka, Ani, no? Huwag dakdak ng dakdak. Alam niyo ba, mga guys, never po ako umasa sa gobyerno. Kahit ano pong administrasyon yan, never ako nagreklamo, ay naku, ganito, bakit ganitong gobyerno natin ngayon, ang taas-taas ng bilihin, etc. Hindi mo ako maririnig na nagre-reklamo. Bakit? Kasi naniniwala ako mga kaibigan na ang tao dapat magsikap. Huwag po umasa sa gobyerno. Magsikap ka. Dahil kapag ikaw ay nagsikap, ay mapoprovide mo ang iyong mga pangailangan. Yung mga nagre-reklamo, sila lang naman pag nakita mo, natutulog, no? Tulog ng tulog, hindi nagtatrabaho. O sabi nga sa Biblia, ano sabi sa Bible? O kapag tamad, pag hindi nagtatrabaho, huwag pakainin. O, di ba? So, hindi po makakakain. No? Pero, ang kagandahan sa Pilipinas, tambay na nga, kumakain 4 na beses. Tambay yun Tapos, nakakapag-bisyo pa. O, nakakapambababae pa. Pagkatapos, nakakapagsugal pa. And then, nagre-reklamo pa sa gobyerno. Pero pag tinanong mo, anong ginawa mo para umunlad ang buhay mo? Wala, tambay. O, di ba? O, yan po, masasabi ko sa inyo, mga DDS, na mga reklamador, na mga bubok, no? Mga reklamador kayo, mga bubok kayo ng mga DDS. O ano, reklamo kayo ngayon? Dami-dami ng ginagawa para sa... nakita ko kayo, no? Akala mo naman, personal. tsaka akala mo naman itong mga to, hindi sila makikinabang. Oh, sige, awayin mo, Ani, awayin mo Akala mo yan. naman itong mga to, hindi makikinabang sa ginagawa ng presidente o ng pamahalaan natin Eh kayo nga itong nauuna pa. Correct. Kayo pa yung nauuna pa sa ayuda. True. Alam nyo, hindi ko alam yan. True. May nasasakyan ako isang Ay, nako. Grabe pumipila puro DDS Oo, mga DDS, tapos Oo. yung nila si PBBM, tapos Nakikinabang ang mga hayop. kailan ba ate yung ayuda namin? Pero pa ba itong magtatanong sila, sabi ko, hoy, DDS ka, di ba? Oo, Sabi nakikinabang ang mga hayop na yan. Dapat Grabe. hindi kayo kumukuha ng ayuda. Oo, mga animal. Alam mo gagawin? Tatawa lang. Di ba? Nang ukurat lang kasi kayo. Tama, di ba? Eto sabihin ko sa inyo mga DDS, sa panahon ni Digong, sa panahon ni Duterte, di ba bilyon-bilyon ang pondo? Bayanihan Act 1, Bayanihan Act 2. Ni Singkong Duling, hindi ako nabigyan ni Duterte. No? Ni Singkong Duling, Eto, totoo to, real talk to, mga DDS, Kasi walang kwenta na administrasyon. Ang Duterte administration ay pinaka-inutil na administrasyon na nakilala ko sa buong buhay ko at pinaka-demonyo at saka pinaka-inutil na presidente na nakilala ko sa buong mundo, no? Grabe. Walang ginawa ko di kill. Yan, ganyan lang pagpatay ng tao ang alam. Pero hindi marunong bumuhay ng tao at hindi marunong magbigay ng ayuda. Walang puso, walang awa. Anong ginawa niya sa mga jeepney drivers natin noon? Sabi niya, mahirap kayo, bahala kayo sa buhay niyo, mamatay kayo sa hirap.
O, di ba? Pagkatapos ngayon, magreklamo kayo sa Pangulo natin, BBM. O, ano kayo, mga gago? O, di ba? Ang At saka tatandaan nyo guys ngayon ha, sige, Ate. yung Petron ha, mukhang pipiliin na ng pamahalaan. Yan. Na mababalik na sa atin ang Petron. Alalahanin nyo, ang Petron doon ay atin yan. Oo. Sa President gobyerno yan Marcos ha. ang nag-ano yan. O, di ba? Nagpalawak niyan. Talaga si President Marcos. At kita nyo ha, ang Meralco bill natin dati, yung mga kaedad ko, siguro, yung mga kaedad ko, yung mga lolo-lola dyan, o siguro naman, natatandaan nyo ha, Meralco bill, 50 pesos only in the time of President Marcos Sr. But now, what happened? Meralco bill, naku, 5,000. Simula nang si President Marcos Sr. ay nawala, pinatapon nyo doon sa Hawaii. No? Ano nangyari? O, nagkawindang-windang, nagkaloko-loko ang Pilipinas nung simula na pinatapon nyo si President Marcos Sr. O, diba? Mga hayop kayo, mga gunggong, no? Mga gumawa nun. Ngayon naman, yung mga Duterte naman, anong ginawa sa bayan natin? Giniba ang bayan natin. Pagkakahal talaga, diba? Nilugmok ang bayan natin. Nilugmok. Tapos nilugmok tayo sa utang. Diba? So, sino ngayon? Sino ngayon ang presidente na magaling na sinasabi niyo? Gusto niyo ibalik si Sara Duterte? Ay, talaga naman, mga gunggong kayo na lang, no? Ngayon na si Sara Duterte, anong ginagawa? Nagsumbong na naman sa Correct. Magpapakampi na naman siya sa Supreme Court. Nagsumbong ka sa Supreme Court. At bakit? Ha? Kasi hindi mo na kaya, ano na ang gagawin mo sa impeachment mo. Tama. Alam mo kasi na, makakahong ka na. Correct. Yan. Correct ka dyan. Mga DDS, kaya pa ba? Ipagtanggol yung inyong poon. Sige na. Bakit walang nagtatanggol na DDS dito? Kasi totoo yung sinasabi namin, di ba? Totoo yung sinasabi namin, ang Duterte administration ang pinaka-inutil na presidente na nakilala ko sa buong mundo. Inutil talaga. Ani, magbasa ka nga dyan ng isang Wala naman tayong May DDS shout out ba po dyan? sa 500. 96, 97. Hello po sa inyo lahat, si Ma'am Ninita Umali. Hello po sa inyo lahat. Ang mga DDS dito ay nasa silent viewers lang. Mga DDS, ayan, kung balak nyo pang suportahan si Sara, anong ang susuportahan nyo sa kanya? Ayan na, itatago niya yung impeachment niya. Yan lang ba ang kaya niyang gawin? Hindi niya ba kayang sagutin ito? Kahit Yes. konti, kahit katiting sagutin niya. Yes. Kahit kayong mga DDS, alam namin na gustong-gusto nyong malaman kung saan niya dinala yung kanyang mga ninakaw. Tama. Ha? Correct. Gustong-gusto malaman ng mga DDS at gustong-gusto rin ng mga DDS na maibalik ni Sara ang kanyang mga ninakaw. Dahil Tama. alam na ng mga DDS na pera nila yun. Pera ng taong bayan. Pera nila yun. Kita mo nga, di ba? Kita mo nga, magkano ang bayad kay Kaufman sa ICC? ICC, the lawyer of Duterte, Attorney Kaufman, 150 million per month. Bakit nakakapag-provide sila? Ang sabi ni Duterte, ang SALN niya, declared SALNs only 33 million. And yet, they can provide for 1 year already, 150 million per month. Sasabihin niya, mahirap siya. Wala daw siyang pamasahe papunta ng Dahig or papunta man lang ng House of Representatives, walang pamasahe. Pagkatapos, nakakapagbayad. Isang taon na siya. Dito nga, March 11, di ba? Ano yan? Mga DDS, no? Kaya pa ba ipagtanggol nyo ang inyong Duterte, no? Inyong mga idolo, na mga bubok, no? So, maraming po salamat sa mga nag-comment at mga nanonood ngayon. So, eto guys, no? Talaga namang nagpapasalamat po tayo dahil kahit po tumataas po ang presyo ng langis, ang ating presidente at ang gobyerno ay hindi po nagpapabaya sa pamimigay po, mga kaibigan, no? Pamimigay po ng mga ayuda sa ating mga kababayan. Kaya mga DDS, kaya pa ba? Mga gunggong kayo, mga wala kayong kwenta, no? Mga Ayan, shoutout kay Lani Diaz. Ayan, si Edgar Tombok. Hello po sa inyo dyan, nanonood at sa gigil na sa mga DDS.
Relax lang kayo dyan, kami bahala sa inyo. Ha? Shoutout sa inyo, 700 viewers. Hello po, at Rich. Yes. Sa Mabinita, medyo guwapo. Oo nga, kahit nga DD gusto nila marinig at malaman kung sino ba sila. Yatos. Correct. Tama. At tempura. Tsaka di namin malimutan yung death threat na ni Sarah Mau. Correct, di ba? Tama ka dyan. Yan. Okay, so isa pa to mga DDS na to ha. Ito sasabihin ko sa inyo ang katotohanan na. Kayo mga DDS kayo ha. Puro lang kayo reklamo ng reklamo. Pero wala namang ginagawa. Yan si Sara Duterte na yan, no? Ito mga masasabi ko sa inyo ha. Yung mga sinasabi nyo ngayon na mga reklamo nyo sa gobyerno ay bakit hindi nyo hindi reklamo nung si Duterte pa ang nakaupo? Pero yun nga, ito iyan ako sa inyo ha, yung mga ginawa ni Duterte. Yung patungkol sa problema, no, nagkaroon din ng gera no, sa Middle East. Anong sabi ni Duterte? Ang sabi niya, wala daw siya magagawa sa presyo daw ng langis, sa pagtaas daw ng presyo ng langis. Wala daw siya magagawa. Sabi niya, even if you crucify me, I can do nothing dito daw sa oil price hike. Yan ang sinabi ni Duterte. O yan ba? Matino ba na presidente yan? Ha? Wala daw siya magagawa sa price hike ng oil dahil sa nangyari nga na conflict, no? Sa panahon ni Duterte, may ganyan na. Pero wala siyang nagawa kasi inutil siyang presidente, pinaka-inutil siyang presidente sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Siyempre, di ba? Pinakabudol. O anong sabi niya? Ang corruption daw ay kanya daw susugpuin 3 months, 3 to 6 months. My God, even yung drugs daw, criminality, kanya daw susugpuin 3 to 6 months. Anong nangyari? 6 na taon, umalis ang bugok na presidente na wala namang nagawa. O diba, kundi talagang pinadami lang lalo ang krimen. Pogo, ako mga kaibigan, talaga namang pinapunta niya lahat dito ng mga pogo. In-invite pa niya at kanyang nilegalize mga kaibigan yung pogo at si Michael Yang, si Atong Ang na illegal ang ginagawa sa Davao. Ano sabi ni Duterte? Atong total ikaw, negosyante ka sa Davao, mga illegal yung mga business mo. Halika na dito at i-register mo na yan. My goodness! Yan ba matinong presidente? Alam mo na, magkakaroon tayo ng social crisis dahil sa mga illegal na mga gawain ni na Michael Yang, ni na Atong Ang, at iba pang mga illegal aliens sa ating bansa. Pero anong ginawa ni Duterte? Wala, kasi mukha siyang pera. Yung pera, anong ginagawa niya sa pera? Nasa bulsa niya, mga bugbok, mga gago kayo ng mga DDS, no? Kaya ito masasabi ko sa inyo mga DDS, ha? Ito, yan, masasabi ko sa inyo, ha? Sabi dito ni, Sylvia, sige. syunga. Mas syunga ka. Di ka lang syunga. Tampon ka rin ni Duterte ng demonyo. Oo, tama, no? Oo, sige. Ano sasabihin niyo, maghanda kami sa 2028? Talaga maghahanda kami na tumawa at para maipakita sa inyo sa pagmumukha nyo na walang botante si Sara Duterte. That's the truth and nothing but the truth, na ayaw nyong tanggapin. Di ba madalas po sinasabi, si Sara Duterte, 1 milyon lang ang bumoto sa kanya noong 2022 election. 1 milyon lang na DDS. Kasi yun lang kayo, 1 milyon lang kayo. Kami yung 31 million, ha? Yes, Kami yung 31 million na yan. So, eto, papaliwanag ko sa inyo. Konting paliwanag lang, ha? Eto. Alam nyo, si PBBM, hindi siya pwedeng iboto ng dilaw. Kasi never again to martial law yun. Hindi siya pwedeng iboto ng mga pink towel kasi Leni Robredo yun. Mas lalo hindi siya pwedeng iboto ng Isko. Siyempre, nandyan si Isko. Hindi siya pwedeng iboto ng Manny Pacquiao kasi siyempre si Manny Pacquiao may sariling botante at saka si Ping Lacson, lalong hindi siya pwedeng iboto. Kasi mga botante ni Ping Lacson, nakakilala ko, ang sabi nila, ay Ping Lacson kami, kahit na manalo o matalo. Diba? So, si PBBM, ang bumoto sa kanya, 31 million solid Marcos loyalists and Marcos supporters, wala nang iba. No? Kaya, ngayon, sa 2028, ayaw na namin kay Sara. Ilan na lang bumoto kay Sara? 1 milyon. Ang masama pa nito, yung 1 milyon na DDS, ha?
ay nabawasan. Oo. Di ba? Pilit pa yung Oo. kanilang mga So tagilid na kayo. So wala na talaga kayong mga botante, mga gunggong na mga DDS na mga gago. O, diba? O, inis na ako talaga. Umagang-umaga, Gina G tayo talaga tayo dito, no? Tsaka alam naman niya ni Sarah na wala na talaga siya. Oo, kaya Alam naman pwede niya. ba? Kaya Wag kung mo ka. ano-ano na lang sinasabi Mm-mm. niya sa social Oo. media. Kaya pwede ba, wag niyo kaming paandaran ng mga DDS kayo, ha? So, ito pa. Meron pa ba? Meron pa. Magra-wrap up na tayo para tayo ay ano, ha. So, ito pa, no, si Sara Duterte, oh. Pag-iisahin na lang natin na dalawa na lang ang susunod, no. So, two topics, no. We will wrap up. Ito ang ating Vice Presidente last year pag gusto nang mag-trial. Aba, naku, niloloko tayo ni Michael Paula, oh. Bloodbath pala, ha? Bubble bath naman yung lumalabas, di ba? So, si Michael Paula, sabi niya, gusto daw ni Sara na sagutin. Pero, ang objection natin dito is fundamental na yung conduct ng ganitong trial type sort of committee hearings ay para sa aming unconstitutional na dahil ay naku, kaming lokohin, Michael Paula. Ay, hindi kami pinanganak kahapon, no? Kasama ka rin sa Oo. investigation sa Oh, ano, diba? ha? Oh. Michael Pawa. Oo. Kasama ka rin sa Mm-mm. investigation ng confidential Correct. file. Nagot ka din. Correct. At umamin ka na kayo ay humihingi, no, ng certification, ng accomplishment, no? May tawag doon yung parang nagkakaroon na kayo ng accomplishment or humihingi kayo ng certification na nagawa nyo yan, yung mga bagay na yan, activities na yan, pero hindi nyo nagawa. Nanduloko kayo ng tao, Ay, mga naku, gumbong Michael kayo. Paula. Di ba? So ito pa. Last na to. Si Trillanes, totally expected kasi wala naman silang viable defense to begin with. Yung mga statements ni Sara about bloodbath or kung ano man, bravado lang yan. She is trying to put a face na hindi siya. Nako, Sara Duterte, huwag mo kaming lokohin dahil alam namin na nanginginig ka na at napapaihi ka na sa saluwal mo sa sobrang panginginig sa takot, no? Napapaihi ka na sa saluwal mo dahil takot ka dahil alam mo na meron kang kasalanan. Bugok ka na Vice Presidente. Sa lahat ng Vice Presidente na nakilala ko sa buong buhay ko, nakarating ako 56 years old, ikaw ang pinakabugok. Wala kang kwenta, no? Hindi ka nagtatrabaho. Wala kang ginagawa. Tumataba ka lang sa kakakain, sa buwis ng taong bayan, di ba? Wala kang kwentang Vice Presidente, no? So, anong masasabi mo, Anis? Ipagkalitan mo yan. Hi, Sarah. Huwag ka nang, maligo ka na lang. Mukha kasing hindi ka na naliligo sa kakaisip mo ng iyong impeachment dyan, ha? Tingin na, ikaw, ano tingin mo? Yung nasa Sara, dapat ito ay umattend ka na ng iyong impeachment hearing. Kasi nauna lang kung bakit. Kasi para meron pang makuhang pagtitiwala sa mga Pilipino. Kasi Oo, sa kahit wala nang hindi- tiwala sa'yo. Kahit Kasi yes. sa ginagawa mong pag-attend sa mga hearings mo, Impeachment. lalo lang naniniwala ang mga tao, especially us, no? Kasi kung ikaw ay umattend ka, paano, meron pa aming pagtitiwala sa'yo na ang totoo sinasabi mo wala ang kasalanan. But since hindi mo ginagawa na ang pag-attend, so naniniwala kami ngayon na totoo ang mga binigay. Correct. Yes, kahit mga DDS, Hindi mo pinapaniwala nilinaw mo. eh. Pinapaniwala mo ang mga DDS sa supporters mo na magnanakaw Guilty ka. ka. Magnanakaw ka to the max. Pagalitan niyo muna. Alam mo kung bakit, Sarah, at mga DDS, ha? Magtinutino na kayo at maging eye-opener na ito sa inyo para naman ang ating bansa ay humabol pa. Alam mo, dito sa Malaysia, nako po, walang-wala ang Pilipinas sa yaman ng Malaysia. Oh. Di ba, Prince? Yes, no? At isa pa, no, ito nang sabi natin kay Sarah, no? Sa ginagawa mo na yan, imagine, 16 lawyers ang kinuha mo. Yes, that's Ah, true. Diyan pa lang malalaman namin na ang Correct. gusto mo mangyari ay ma-twist, no, mabigyan pa ng pagkataon yung sarili mo na mapawalang sala through your lawyers na gagawa ng mga hindi totoong mga Pagtanggol. Oo, pagtanggol ka sa'yo. lang. Ganito So, ganun lang naman mangyayari dyan eh. Kaya ka kumuha ng 16 na lawyer. Kasi kung totoong wala kasalanan, kahit 2 lawyer lang, kaya ng
depensahan ka kung totoo Correct. walang kasalanan. Oh, tama. Tsaka hindi lang yan, lawyer ka, di ba? Dapat Oo. ikaw na nagtatanggol sa sarili mo. Tama, tama. yan? Correct. Oo nga, Definition sabi nga, ng pagka-lawyer mo, ha? O nga, lawyer nga sa Sara, no? Lawyer dahil umasa. At meron siyang firm, no? Lalo ang asawa niya may firm. Pero sa totoo lang, naging lawyer sa Sara o pumasa sa bar exam, Bar exam. hindi dahil sa talino niya, kundi dahil sa influensya at pera. Pera, Doon lang binayaran. kasi nakita-kita naman sa pagsasalita ni Sara at pagsagot sa mga katanungan na hindi siya totoong lawyer as in Correct. talino ang ginamit. Bugok. Bugok si Sara. Hindi nga siya marunong mapagdebate. Tama. Imagine niyo, kung ikaw ay law student ka, isa sa mga qualities ng mga estudyanteng nagte-take ng law is yung kagalingan sa pagdidepensa. Correct. Sa debate. Kasi ayun ang unang-unang dapat ng isang lawyer, makipagdebate. Pero kaya ba ni Tama. Sara mapagdebate? Hindi! Correct. Bugok si Sara Duterte. Dahil dyan, maraming salamat sa panunood, no? Oy, mga DDS, bago kayo umalis dito ha, bago kayo umalis, paki-like ito ha. Nood kayo ng dood. Nood kayo ng dood dito, mga hayop kayo, hindi kayo nagla-like. Like na. Pagkatapos, i-share nyo ng mga DDS na, mga Para bugok marami mga ni Dis DDS, na ha? mga kita, Ha? makakalaman natin. Oo. I-like nyo na, i-like nyo, pakishare na rin mga hayop kayo, mga DDS kayo, ha? At eto ha, ito masasabi ko sa inyo ha, si Sara Duterte ha, Bobo! bugok talaga siya. At kapag hindi talaga siya umattend at hindi niya sinagot yan at ginamit nila ng influensya niya para ipa-archive ang kanyang impeachment ha, eto masasabi ko sa inyo ha, hindi siya pwede na tumakbo, no? Balik kayo. Oo, ibalik niya ang pera ng taong bayan, mga hayop kay mga DDS, mga bugok. Kukulangon.